the 21st of each month. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ayon kay Ginoong Jason Estoy, isang kondisyon na kaisayan ng Pilipinas sa Philippines na ang martial law ay ang pag-aalis ng eksklusibong karapatan ng mga Pilipino. Noong nagbigay ng titig na kapangyarihan sa epektibo sa ngayon ng pamahalaan. Panahong ito, lubos na binigyang pansin ng disiplina at pagkakababa ng kriminal sa bansa. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao dito. Mayroong natuwa at mayroong di naman nagaling at nagagalit. Considered martial behavior. Kasi I was born February 1972. Nagpira natin yung babies na 1972. So lahat ng pinanganak ko 1972. Especially yung were considered martial babies. Lalo-lalo na yung mga September 21. Martial law was declared kailan? It was declared, pero napirmahan yun last it was 19 na pinirmahan yun. Rin-claim lang nila ng 19 ng 21. Kasi 20 sa Sunday. Kung hindi ako nagkakamali, may history, search ko rin. 19 pinirmahan, 21 pinirmahan. It lasted for about 1980 yata yun. Hindi ko rin alam kung ano ba, mga kayo history. Hindi sila 1986 kasi yung 1980 wala nang martial law. Hindi ko alam kung ano exact year or date, pero for several years ng martial law, ano pagkakaintindi? Because martial law, the state was run under military government. So wala nang flexan yung three branches of government natin. Mainly, yung judiciary, legislative, yung executive, parang naging ano na lang doon, Marcos na lang. And the cabinets were yung mga dati yung secretaries natin, yung dati ministers at tawag na ministers. Pag hindi ka kalyada sa propaganda or sa Santilla, yung Marcos, yung considered outside kala ko taga-gobyerno. Pero noong 1972 to 1980, pamilya namin, hindi ko masasabing against kami sa Kemar. Hindi namin side from Kemar. We were on the middle. Alam namin na nangyayari. My mother ko, alam mo, kasi hindi makamove tong mga business establishment. Sa pag nalalaman namin, gumaganda yung may mga negosyo kasi kami noon. May maganda negosyo mo. Kaya na pumapasok na yung kakam kami na lang. Hindi naman kakam kami ng World Cup. Pwede mo sabihin yung World Cup kami ng mga malalapit na sa pamahalaan. Ay, business din ganito. So, karamihan ng mga negosyo, lalo-lalo ng mga gaya ng Lopez's, Camposes, si Lopez may handang PBS-CBN, okay. The Camposes sa may-ari ng Unidao, Kemfield, sino pa ba mga mayayaman na ano doon. Madami sila negosyante. Parang under the state na martial pinukuha, may pumapasok sa pamahalaan sa gobyerno naman. Kumbaga, sila mamanito. Sila. Well, siyempre, kung sino yung nakaupo, siya yung kaya. Sa martial law, yung mga mayayaman, yung parang pinaka-naapektuhan sa martial law. Ano po yung mga naging aksyon nila? Kung hindi ka takot sa gobyerno, usually,
nawala yung ano eh. Talagang yun, doon ko makikita. Ang kahalaga, naging equal lahat. Siguro, mayaman, mahirap. Kaya lang, mas madali ang, sa totoo lang, mas madali mamanipula ang mahirap. Pinundahan mo lang sa mayaman. Sige, marali kayo. Ito ako yan. Sasalita yan, sisigaw sila. Eh, bawal yun. Noong panahon na yun, uhulihin lahat ko. Kaya lahat ng karamihan ng na nakapuli talagang sa mga rallies. Talagang poor. Dahil wala naman sa pera to fund those kinds of rallies. Tapos diba sa market, yung kay Marcos, sa na yung mayaman, may ayos siya ng 6 malaking lupa. At kapag yung maximum na binigay mo, bibigay sila yung mga ditira, bibigay sa market. Buti sana kung sa may pera. Kailangan ko ng pera. Sabi nila. Paano kung nabago yung pamuhay ng mga Pilipino nangyari? Well, yung talagang kagaya namin. Ako yung normal, talagang they stayed in the normal level. Hindi ka pwede, hindi mo pwede sabihin na you have to accept. You have to work harder. You have to pool your resources and see to it that you will have better business cycle for the next year. Kasi pag ginawa mo yun, makapuna ka nga ng gobyerno. Napuno ka ng gobyerno. Napuno ka ng gobyerno. Pinasok ka ng gobyerno. Ayun, goodbye business. Kung hindi mo goodbye business totally. Parang nagiging puppet ka na lang under the puppet management. So, hindi maka-excel yung mga panahon na ang mga negosyo. Hindi naman sa may hirap. Hindi mo kaya ang mga may saga. So, parang para sa inyo po parang malahas po yung batas na yun? Marahas in Paano- terms, marahas. And say something against the law. When you say something against the law, madali ka kahit ikaw lang, kaya ikaw, may sinabi ka lang. Hindi lalo na ngayon. Kung tayo ay nasa batas militar, and you said, pangit naman, cybercrime law. It's against the government. Pwede ka ngayon huli. Ang huli lang sa'yo, simpleng, policeman. No, kasi may customary. Simpleng nasa customary or army. Kung ikaw ay kukulong ka. Yun ang nun. Wala tayo dito pag habeas corpus. Wala yun. Yung mga basic human rights na wala. At kung kayo kapabahay. Marami yun talaga yung kapabahay na students. Kami ganda pa. Kaya nawawala na lang. Nawawala. Nababalitaan na lang nila. Napatay ko yung sasabi. Yung epekto ng batas, parang masama para sa mga mayayaman. Tapos parang okay lang po sa may hirap. Hindi naman sa mga pipingin. Talagang ang hirap mabuhay ko. Yung father ko parang trading talaga. Para hindi ka mapula. You have to follow this procedure, these guidelines. Hindi ka pumula this way, magtingin ka ng konti. Buti sana kung ang damay lang. Minsan, damay yung sabi ko, ay, puntahan natin yung si ligtahan natin pamilya Manawis, kunin natin yun pa. Ay, hindi. Yung anak niyan, nag-aaral sa PUP, notorious for being vocal, being militant. Kunin natin yung anak niya. Ilan yung anak niya? Minsan ganun. Ganun lang nangyayari. Just the silence lang yung ay, pag dito, kaya kapitbahay, alam ko lang yung sa kanya. Bilang kapitbahay, tapos hindi rin lang ako. Natakot ako. My mother at father cared for us, yung mga children. Hindi na para sa kanila, safety nila.
ikaw siyempre, kung pamilya ka na, hindi yung for yourself, hindi mo sa mga anak. Sino titigil sa it was good meron tayo sa pinig na period. Kaya lang, even him, alam ko, inamin niya na natatakot siya para sa pamilya. Kaya linigas niya papunta sa States. Hindi umalis siya, kailangan kasama yun. Dahil kasi pag hindi niya sinama yung mga pagkain, kakaawa ko kasi. Ano po talaga yung pinakalayunin yung martial law? To suppress naman yung growing unruliness. Sa tingin ko, magulo masyado. Parang kagaya ngayon. Kaya ngayon, sige, let's go. Madami yung tao na hindi nakakaalam ng konsepto ng Quran. Kung tutusin, 1972, may nilabas na constitution. Mga